Good morning, Sir Robert. Good morning din po, Sir Christian. At magandang umaga din po sa mga tagapakinig po ng inyong programa po. Opo, Thank magandang you. umaga po. Kumusta po kami as we speak now, Sir John? Kumusta po yung lagay ng panahon dyan sa inyo? Signal number 2 po kayo sa La Union. Po, sa ngayon po, itaas po ang signal number 2 sa northern and central portion po ng La Union at the rest of La Union po, yung mga natitirang bahagi po ng La Union ay nakataas po sa signal number 1. Ngayon po, sa magdamag, wala po kaming ranasang mga pag-ulan, no? Pero kaninang umaga lang po, mga bandang 7:30 ay nagumpisa na po naming maramdaman itong mahina no na pag-ulan. Actually, sumisilip pa ngayong haring araw po kanina at naging makulimlim po yung panahon pero mga bandang 7:30 po manaka-naka hanggang sa mahinang pag-ulan na po yung na-experience po natin dito. Opo, dahil ang sinasabi po ng Pag-asa sa inyo magla-landfall mamayang hating gabi itong si Bagyong Maymay. Ano po ang preparation ninyo at paalala sa mga residente po natin dyan sa La Union? Lalo na, pasyalan po yan talaga ng mga kababayan Surfing natin. destination. Correct, yung surfing natin Tama dyan. po. Yes po, kasalukuyan pong nakaitaas no sa red alert status ang aming emergency operations center para sa heightened monitoring po sa sitwasyon sa mga bayan at sa mas mabilis po na koordinasyon sa ating mga local government units, especially po sa mga municipal disaster risk reduction and management offices po natin. Dahil sa mga nakaraang araw po, Sir Robert, Sir Chris, ay nakaranas din po ng malalakas na pag-ulan at malakas na hangin ang probinsya dahil po dun sa epekto ng Bagyong Luis. Yung kaulapan po kasi niya ay nandito po sa La Union or sa malapit po sa La Union sa mga nakaraang araw. Kaya tuloy-tuloy po yung pagtataas po ng red alert status sa aming probinsya. Kung sa mga nakaraang araw ay handa po tayo no ng mga assets po natin and yung personal po natin. Ngayon po mas heightened o mas pinaigting po natin yung ating paghahanda. Ngayon po ongoing po ang paghahanda ng mga heavy equipment and yung mga water and search and rescue assets po natin, mga water assets po natin, yung mga jet ski, yung mga rubber boats, no? Para po sa mga ngailangan po na mga LGUs po natin. Tuloy-tuloy naman po yung pag-ikot ng mga municipal disaster risk reduction and management offices po natin, yung mga MDRRM offices po natin sa mga bayan. Kahapon po kasi inassess po nila yung sitwasyon no ng ating probinsya matapos po nating ma-experience yung malalakas na pag-ulan at mga hangin. Ganun din po ang aming PDRMO. Mamayang hapon mag-iikot po ang aming PDRMO sa mga bayan upang i-check po ulit yung kahandaan po ng mga bayan po. It's good po na ang provincial government of La Union po under the leadership of Governor Mario Eduardo Ortega ay nakapag-preposition na po tayo before or nakapagbigay po tayo no ng mga rescue assets sa mga bayan. Kaya may karagdagan po silang mga gagamitin before po tumama itong mga bagyo po na ito, sir. Partner. Kahapon ba, Sir John, nang may experience kayo mga pag-ulan, may mga area na ba na bina o kaya nagkaroon ng landslide? May mga insidente po na pagbaha at landslide po dito po sa province. Pero yung pinaka-peak po, no, yung naranasan po namin na malakas na ulan na hangin, na wala naman po talaga kaming signal dito sa La Union, pero parang ang experience po namin ay para po kaming may signal. That was Monday po, mga 3 p.m. hanggang mga alas 6 na po ng gabi. Yun po yung talagang na-experience po namin. Then tuloy-tuloy na po siya hanggang kinaumagahan. Tuloy-tuloy na po yung katamtaman hanggang malakas po na pag-ulan po kahapon. Sa ngayon ba may mga inilikas na, may mga evacuees na ba sa atin dyan? May mga ongoing po na nasa evacuation center, mga pansamantalang nanunuluyan po. Mostly po itong mga ito ay dahil po sa epekto no ng kaulapan ng Bagyong Luis. With regards po sa incidents na na-monitor, meron po tayong 31 incidents of flooding, 5 incidents ng landslide, rockslide, and mudslide, at isang incident po ng fallen tree. May na-record din po tayo ng mga damaged houses po sa bandang San Fernando City at sa bayan po ng Bawang. Sa evacuation naman po, meron na po tayong naitalang 1,735 families or yan po ay 4,989 individuals mula po sa 51 barangay sa
mga bayan po ng Bacnotan, Bangar, Agoo, Aringay, Bagulin, Bawang, Burgos, Caban, Aguilian at Santo Tomas. And meron din po tayong 'yun po yung mga apektado po, no? 213 families po yung nanunuluyan po, pansamantalang nanunuluyan po ngayon sa 8 evacuation centers. Outside evacuation centers naman po, meron pong 338 families po. Okay, so yung more than 1,000 families ay affected. Yung mga nasa evacuation ay 213 families. 213 po, sir. Yung nabanggit mo na areas na may mga baha at landslide, passable ba yung mga daan na yan o yung mga lugar na yan? Yes po. Ngayon po ay mostly passable naman po yung mga daanan po sa La Union, yung mga ongoing na po yung clearing operation, no, nung mga nabanggit po nating areas na nakaranas ng mudslide, rockslide at flooding po. Nag-subside naman na po, sir. Okay. At kahapon ay inumpisan na rin po yung clearing operation with the assistance po, no, ng ating mga local government units. At katulungan po dyan ang DPWH po, sir. Ang supply ng kuryente po, ng tubig, ng internet, kasi kung may mga binaha po at may mga natumba pang ang puno, kamusta? Yes po, na-restore naman na po karamihan po ng mga power supply po dito sa province dahil meron po 34 barangays po, no, na naka-experience ng power interruption. Pero na-restore naman na po ngayon. Okay naman po ang signal po natin. Pero yun lang po kasi, sir, actually itong binabantayan nating bagyo, no, itong papasok sa province po natin na bagyo. Ito rin, parang ganito rin po yung scenario po kasi na na-experience po namin sa bagyong Emong last year. Na ang bagyong Emong po ay tumama last year sa amin ng mga July 25. And at galing din po siya ng West Philippines, sir. Kaya dito sa La Union, hindi pa rin po nawawala yung pangamba po namin, no, kasi kanina yung mga senaryo po na nagpakita yung haring araw tapos naging makulimlim. Kaya po todo paghahanda po ang mga kailian po natin dito sa probinsya ng La Union po ngayon. And of course pinaigting po natin, no, yung monitoring po natin sa mga bayan-bayan po, sir. Sir John, isa pa po para po sa guidance sa mga kababayan po natin kung may schedule sila ng pagpunta, pagbabakasyon, pamamasyal dyan sa La Union, ano po ang abiso ng provincial government para po sa kanila? Yes, Sir Robert, actually may mga nakikita pa nga akong mga turista na nagbabakasyon pa rin po ngayon dito, pero paalala na lamang po na ipagpaliban na lamang po muna ang pamamasyal po dito po sa probinsya ng La Union during this time po, no, dahil syempre yung inasan din po nating epekto ng bagyong Maymay, and sarado rin po kasi, no, yung mga water activities po natin dito sa province. May mga LGUs po, yung mga LGUs po, naglabas na po sila ng abiso na hindi na po pwedeng pumunta sa mga falls. So wala pong mga tours ngayon sa mga falls, especially sa bayan po ng San Gabriel. At ipinagbabawal na rin po, no, yung pagpunta po sa dagat para maligo. Usually kapag ganitong time naman na po, naglalabas na po ng abiso ang mga MDRMOs po natin sa mga bayan na hindi na po allowed ang paligo kapag ganitong time po. Para rin po sa safety na rin po ng mga turista po natin at of course sa mga local residents po natin dito, sir. Ayan, so narinig nyo po mga kababayan, ha, mula doon sa mga taga-La Union, yung abiso po sa inyo ay sundin po natin, at doon sa mga turista naman at magpipilit magpunta dyan, ay iwasan na po natin kasi ayaw po natin na umabot sa time na magkaroon ng disgrasya tayo. Kaunting tiis lang may stranded po yung mga sir, mga turista. Yun po, sir, yung inaano po natin. Pero may mga mangilan-ngilan po akong nakitang mga turista na nagbabakasyon po ngayon. Kasi Sir John, di ba, mas malaki yung alon, mas gusto nila ng mga surfer. Masarap mag-surf daw pag gano'n. At may high tide pa po tayo ngayon, sir, kasi kaya isa rin po yun sa naka-contribute po ng mga pagbaha po dito sa province. Kanina, Sir John, maraming salamat, sir. At mag-iingat po kayo. Kanina, habang sumasagot ka, medyo napatuwa ako kasi magkasama pala kayo dati. Kilala ko to si Sir John Kilala ka pala. Nagme-message nga ako kay Sir Chris. Dati po kaming magkasama sa isang sa ibang tingnan nyo naman kayo talaga. Napakahusay. Sir John, maraming salamat at mag-iingat po kayo, ha. Salamat, Sir John. Yes po, maraming salamat po, Sir Chris at Sir Robert. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Mag-iingat si Sir John Elizar Martin, Information Officer
Provincial Government of La Union. Alerto sa bagyong Maymay at Habagat. Pogi, anong oras na? Ang